In this video, we're going to talk about quartile, decile, and percentile for a group data in Bisaya. So, mo ni ang data nga group data. So, nakagrupo siya by age o ang frequency mo na pila ka buok sa kada grupo. Pila ka data sa isa ka group, sa kada grupo. So, example, 10 to 12 na 5 ka buok daw ka data nga belong nga group 10 to 12. So, wala ka balo kung 5 ba na ka 10, 5 ka 11, or 5 ka 12, or 2 ka 11, 3 ka 12. So, example lang inana. So, what idea, pero short ang kanang 5 ka buok na age bracket 10 to 12. Then 13 to 15 is 8, and so on. So, mo na ang group data. So, pangitaon na to ang first quartile. So, unsay value, unsay edad sa pang 25% nga data. So, manay after sa first quartile. So, ang formula sa pag-compute sa first quartile in general, quartile in general is QK. K is mo na ang position. So, in this case, first quartile siya. So, 1 equals lower class boundary plus Kn divided by 4. So, divide by 4 kay quartile man siya. Ang Kn naman ang 1 kay first quartile man. Ang N is total frequency na siya. Kung pila ka book, tanan-tanan data. Total frequency. I-add pa na ang frequency. And then minus less than cumulative frequency lower. So ako na-discussion niya unsa na pagkuha. And then over frequency sa quartile class. So ako pa na-discussion niya. So ang pagkuha sa quartile class times class size or I, manang pila ka book number kada grupo. So kani nga example tagtulo, 10, 11, 12. So tagpila ka number kada group. 13 to 15. So tulog yapon na 13, 14, 15. So ang I dapat is uniform na siya sa tanan kada grupo, kada interval, no? So ang I ani, nga example is 3. Tagtulo man kada group, tagtulo ka number. So, unang buhaton is mag-add ka isa ka column. Ang kanyang column tawag lower class boundary. So, part na siya sa formula kanang L. Mo na siya. So, saan pag-compute sa lower class boundary? So, yung mong i-subtract og 0.5 ang lower limits. Saan man ang lower limits? Kanang nasa wala sa column nga age, nasa left side, kanang gagmay nga values. So, kada interval na lower o upper limit. Kanang lower limit nasa left side, kanang 10 lugar, example 13, kanang 16. So, imo na ipag-subtract og 0.5 para makuha ang lower class boundary. So, 10 minus 0.5 is 9.5. So, ang nakahasag ka ng 0.5, always na siya. Muna na iyang fixed nga value. Nga i-subtract, 0.5 na siya always. So, ang 13 minus 0.5, 12.5. 16 minus 0.5 is 15.5, and so on. No? The same process. And then, after mag-add na po another column. Ang kaninga column tawag og less than cumulative frequency. So, cumulative frequency meaning gisumpay-sumpay ang frequency. So, na less than kaya naman po greater than good. Ang greater than nagsugod sa interval nga dagko, pinakadagko, 22 to 24 diya mag-start. Kani lesser man siya nga cumulative, so magsugod siya sa gamay. So, ang 10 to 12 diya mag-start, ang frequency na is 5. So, kopyahon na nimo. And then sunod is i-add nimo sa sunod nga frequency. 5 plus 8, 13. Then 13 plus 5, 18. Then 18 plus 10, 28. Then 28 plus 2, 30. So kung anong pinaka-last nga less than CF, dapat equal na siya sa total nga frequency. Kung dili equal, so na something wrong sa imong computation. So sunod buhatan is ang quartile class. Quartile class mo na siya ang row nga gamiton nimo sa formula pag-compute. Kay example, lower class boundary, asa 5 man naka-book number, imong ibutang lugar na siya sa formula nga 5 man naka-number nga lower class boundary. So
mamili account sa nga row. So ang pagpili gamit ang quartile class nga formula. So kanang QC. So ang formula na is Kn over 4. No? K is first quartile siya. So ang K is 1. Ang N is total frequency. So kuhaan sa natong total frequency. So i-add nimo ng mga frequency. Ang total na is 30. Then over 4 kay quartile man siya. So 1 times 30, substitute nato. Kay 1 kay first quartile man. So 1 times 30 is 30. 30 divided by 4 is 7.5. So ang first quartile daw nasa ka 7.5th number. So asa man nato gamiton ni 7.5 sa less than CF. So asa na belong ang 7.5 na in between sa 5 ug 13. Pero always nimo piliyon ang mas dako. Dili magmatter kung kinsay asa siya mas duol, basta kaya ang mas dako yung piliyon. So which is ang 13. Pero kung exactly 5 siya or exactly 13, kung asa siya exactly the same, dito na ka mo-follow nga row. Kung 5 siya, dito na ka sa 5. So kaning 13 nga row imong gamiton. Kay naman siya in between 5 ug 13. Ang 7.5. So ang quartile class is kaning row, kaning na blue. So mo na yung gamiton sa formula except sa less than CF. So ang lower class boundary pulihan nimo og 12.5 kay mo man ang nasa quartile class. Plus ang Kn over 4 mo ano man na ang 7.5, same ra na formula sa quartile class. So imo na lang ibutang diretso ang 7.5. Then minus less than CFL. Ang subscript nga L pasabot na lower niya. Ang lower sa 13 is 5. So dili ni ibutang ang 13 ang iyang below ana. Kaya kung imbutang yung mga 13, ay pag-subtract sa 7.5 ug 13, may mo negative. So, di siya pwede. So, ang ubos is frequency sa quartile class, which is 8. And then, ang class size is 3. Kaya tagtulo man kada grupo. 13 to 15 ang interval. So, 13, 14, and 15. So, tulo ka number. So, kada interval or kada grupo, tagtulo ka numbers. So, next is i-compute na nimo ang sulod sa parenthesis. So, nahon mo ng sulod sa parenthesis, 7.5 minus 5, 2.5. Then, kopyahon ni mo uban. So, pag human, i-multiply ni mo ang 2.5 ug 3. So, 2.5 times 3 is 7.5. And then, ang uban, kopyahon na lang ni mo. And then, i-divide ni mo ang 7.5 ug 8. So, ang answer, 0.9375. Pwede ni mo i-round off up to 2 decimal places. May mong 0.94. Pwede rapod. Pwede rapod sa last na ni mo i-round off. So 12.5 plus 0.9375, ang total is 13.44 approximately. No, so nag-round out na ta up to 2 decimal places mo nang approximately equal to ang gigamit nga symbol kaya nag-round off naman, hindi naman siya exact. So pasabot ana sa since mo na yung first quartile, so meaning 25% sa data is below 13.44. Ang remaining 75% is ang 13.44 pataas. So, ang sunod nga computon is ang third quartile. So, the same gyapon nga data. So, mo na siya ang formula nga akong ipakita kaganiha. And then, the same gyapon nga procedure. Ang ato lang K is mahimong 3. Kay third quartile naman siya. So again, ang lower class boundary, same raman gihapon, subtract ko 0.5 ang mga lower limits. So like 10, so minus 0.5, and so on. And then, less than CF, the same ra gihapon. Ang answer, piyahon ng frequency, and then i-add na din sa next nga frequency. Then quartile class, so same ra formula, Kn over 4. So ang K nato is mahimo na siyang 3. So, ang N ani, so same ra gyapon total sa frequency, which is 30. So, ang K may mong 3, so 3 times 30. And then, divided by 4 kay quartile man siya. So, 3 times 30 is 90. 90 divided by 4
is 22.5. So nasa ika-22.5 number ang quartile class ng third quartile. Meaning ang row nga gamiton nato. So asa man siya na belong less than CF. Na siya tunga-tunga sa 18 o 28. So ang imong pilihan always ang mas dako. So kani siya. So substitute, ang lower class boundary is 18.5 plus ang kn over 4 which is 22.5 minus ang less than cumulative frequency nga lesser value which is 18. And then frequency sa quartile class sa ubos which is 10. And then class size meaning pila ka numbers kada interval. So tag tulo. Sa kanang araw 19, 20 ug 21 tulo gyapon. So i-compute, always is compute inside the parentheses first using the PEMDAS, parentheses, exponent, multiply or divide, add or subtract. So 22.5 minus 18 is 4.5, then kopyahan ang uban. And then i-multiply ang 4.5 ug 3. So mahimong 13.5. Then copy o throw ang uban. And then i-divide 13.5 divided by 10, 1.35. Then i-add na po nimo 18.5 ug 1.35. So ang third quartile is 19.85. So pasabot ana ang third quartile is 75%. So 75% sa data is below 19.85 years old. Ang remaining 25% is 19.85 pataas. So sunod natong i-compute is ang fourth decile. So na same gyapon nga data. Og formula niya the same ra gihapon except nga ang divisor niya is 10. Ang lower class boundary gihapon ang kn over 10 na siya, dili na siya over 4. Kay decile naman. And then the rest is the same. So minus less than CF over frequency times class size. So ang pagkuha gyapon the same ra gihapon kuha ng lower class boundary ug ang less than CF. So same ra gyapon nga process. And then ang decile class the same ra gyapon nga process except nga ang divisor niya is 10 na, kn over 10. So need gyapon ang total frequency nga n which is 30. And then ang k is fourth decile man siya, so 4 ang k. So 4 times 30 which is 4 times 30 is 120 divided by 10 is 12. So ika-12 nga number. So naa siya in between sa 5 ug 13 sa less than CF. So kani nga row ang decile class aning fourth decile. Mo yung gamiton sa formula. So going back to the formula, L is 12.5 plus ang kn over 10 is 12. Then minus ang lower nga CF which is 5 over frequency nga 8 times class size nga 3 tagtulo man ang kada interval. So i-add i-subtract nimo ang taas una 12 minus 5 is 7 and then kopyahon lang din imong uban. And then imong i-multiply ang 7 og 3 which is 21 and then kopyahon na po nimo ang 8. And then i-divide nimo ang 21 og 8 which is 2.625. Pwede po din mo i-round off into 2 decimal places. So imong 2.63. So same ra gyapon ang answer. So 12.5 plus 2.625 so approximately equal to 15.13. So nag-round off naman ta at 2 decimal places man ang approximately equal to ang symbol. So pasabot ang fourth decile is 40% man na siya. So 40% sa data is below 15.13. So ang remaining 60% is 15.13 and above. So another example na pod sa decile, let's say 6th decile.
So same nga formula na gyapon, lower class boundary plus kn over 10 minus less than cf over frequency times class size. So ang lower class boundary og less than cf himong kwaon. And then ang decile class kn over 10. So atong total frequency is 30, ang k is this time is 6. No, okay, 6 decile naman siya. Times 30, which is total frequency. So 6 times 30 is 180. So i-divide mo na og 10, that is 18 or 18th number. Tanaw na mas less than CF na siya exactly the same. So kana na yung gamitan nga row. And then substitute. So ang lower class boundary aning a row is 15.5 plus ang kn over 10 is 18 minus ang lower nga less than CF, which is 13, over frequency niya is 5 times ang iyang class size nga tagtulo kada grupo sa age, so 3. So sulod sa parenthesis una, 18 minus 13 is 5. Then copy lang din ang uban. So sunod, i-multiply ang 5 og 3, which is 15, and then copy lang din ang uban. Then i-divide 15.5, i-divide ang 15 og 5. So 15 divided by 5 is 3. Then i-combine 15.5 og 3. That is 18.5. So meaning 60%, no? 60% man ang 6 deciles. So 60% sa data is below 18.5. Ang remaining 40% is 18.5 pataas. So sunod atong computon is ang percentile. So find P19 or 19th percentile. So percentile, the same ra gyapon siya formula sa decile ug quartile. Except nga iyahang kn over 100 na siya. So divisor niya is 100 kay percentile naman, or percent meaning 100. So minus less than cf gyapon over frequency times class size. So ang kuhaon niya po ng lower class boundary og less than cf, no? So same ra gyapon ng procedure sa pagkuha. So minus og 0.5 ang lower limits, ang less than cf pagkuha is i-add ang frequency, sumpay-sumpay nga pag-add sa frequency. So ang percentile class is kn over 100. Yung k is depende sa given. So 19 man siya. So ang kn is 19. Ang n is total sa frequency. So mahimong 19 times 30, which is 570 divided by 100. So 5.7 or 5.7th number. So asa man na nabilong ang 5.7 sa less than cf. Naa siya in between sa 5 og 13. So imong pilion always ang mas dako nga number, dili ang mas duol, ang mas dako, which is 13. So ang lower class boundary ani nga row, which is the percentile class, is the 12.5. Ang kn over 100, which is 5.7. Then ang minus less than cf lower niya is 5. Then frequency sa percentile class is 8 times interval niya is 3. 13 to 15 is 13, 14, 15, tulo na ka number. So uniform na sila ang tanan group of age sa tulo. Pero depende ka pa sa given. So unang computon is ang sulod sa parenthesis. So ikopyahon lang ang uban. So 5.7 minus 5 is 0.7. Kopyahon lang din ang uban. Sunod is i-multiply nimo ang 0.7 og 3. No? And then ang uban kopyahon ra. So 0.7 times 3 is 2.1. Then kopyahon lang din ang 8 og ang 12.5 og ang plus. And then i-divide 2.1 divided by 8. That is 0.2625. So pwede ra po na i-round off into 0.26. No, 2 decimal places. Pwede ra po sa last na.
and then imong i-add. So approximately mahimong 12.76, so naka-round off na ni into 2 decimal places. So pasabot ani 19th percentile meaning 19%. So 19% sa data is below sa 12.76. Ang remaining 81% is 12.76 pataas. So another example sa percentile is the 96th percentile or P96. So same formula, no? Lower class boundary plus Kn over 100 minus less than CF over frequency times class size. And then ang lower class boundary o ang less than CF more gyapon pag-compute. Then ang percentile class Kn over 100. Ang Kn is 96. Then ang N still is the total frequency, which is 30. So ang K mahimo ng 96. So 96 times 30 divided by 100 is equal to 28.8. So ika 28.8 number ang 96th percentile. So asa man na belong? Na in between sa 28 ug 30 sa less than CF. So always choose the bigger. So mo ni ang row nga gamiton. So ang lower class boundary ani is 21.5 plus ang Kn over 100 is 28.8. Then minus ang less than CF nga lower is 28 over frequency which is 2 times class size nga 3 kay tagtulo man kada grupo. So ang unahon ang nasulod sa parenthesis, so 28.8 minus 28 is 0.8, then kumpiyahon ng uban. And then i-multiply ang 0.8 og 3, and then kumpiyahon lang dayon ng uban. So 0.8 times 3 is 2.4. And then i-divide og 2, so 2.4 divided by 2. So ang answer is 1.2. And then i-combine 21.5 plus 1.2. So ang answer sa 96th percentile is 22.7. So pasabot ang P96 meaning 96%. No? So 96% sa data is below sa 22.7. Ang remaining 4%, 22.7 pataas na siya. For watching and unta namoy na learn ani nga video. So unta mag-subscribe mo aning simple nga channel.